brutality doon. Hindi miyembro ng NPA si Alisa Alano. It is a massacre because the fact na 19 yung victims, 19 daw yung namatay, and walang casualties sa part ng military. Oo. Porke ba 19 ang namatay at walang casualty sa mga sundalo? Masakir na kaagad? O yung 50 na sadyang pinagpapaslang, pinagbabaril dahil sinusupitsahan ng mga espiya daw ng pamahalaan. Di ba iyon yung parang masakir? Halika, invite ko kayo, i-discuss natin itong napakasensitibo na mga paratang ng mga komunistang grupo tungkol doon sa pangyayaring engkwentro sa Tubuso. Panoorin natin. Nung kasagsagan ng kaguluhan, napilitang magsipagbakwit ang 600 mga residente ng barangay Salamanca. Kuyawa, may lagi sa bumbo. Kuyawa lang ko kayo. Ulbo ang kayo. Naibalik na naman sila after 48. Okay, so nakita natin doon ay nagkaroon ng engkwentro umaga, madaling araw actually yan. Siyempre, kapag mag-operate kami, dapat may element of surprise dahil ayaw namin na mapahamak ang aming tropa. Dalawa kasi ang mission na isa katuparan ng isang tiniente, lalo na yung mga platoon leaders namin. Unang-una, to accomplish the given task or yung mission. Pangalawa, is to bring home their soldiers alive. Dapat buhay yung aming mga tropa. Ngunit alam namin na ang aming trabaho bilang mga sundalo ay may kaakibat ng mga delikadong mga misyon na kung saan ay minsan may napapahamak sa aming mga tauhan. Kaya kami ay nagpaplano ng maayos, nagkakaroon kami ng risk assessment at ginagawa namin ng diskarte paano ma-minimize yung mga risks kasama na doon na kami ay masugatan o kaya kami ay mamamatayan. Kaya yung aming operations parating well-planned, intelligence-driven, at parati din namin kinukonsider ang kapakanan ng mga sibilyan. May tinatawag kaming no-fire area kapag nasa communities, hindi pwedeng kanyunin namin ang community, hindi pwedeng kung saan-saan ang direksyon ng aming baril. Yung aming pakikipag-barilan ay hindi indiscriminate na wala kaming pakialam na may matatamaan sakali ay mayroong mga unarmed civilians doon sa aming encounter site. At dito sa kaganapan na ito, hindi katanggap-tanggap kung sabihin na minasakir namin simply because dahil na-wipe out ang mga kalaban. Pangalawa, dahil walang casualty sa side ng mga sundalo. Pag sinasabi kasi natin na masakir, ang example dyan ay mga tao, tinalian mo, walang kalaban-laban, and then niratrat mo, masakir yon as defined. Pero kung may palitan ng putok, katunayan natamaan pa yung isa naming kasama, yung aming sundalo, ay encounter yon. And andyan naman sa aming mga pag-aaral, gapiin mo yung kaaway. Kahit during the time of Genghis Khan, Alexander the Great, kailangan gapiin mo yung kaaway. So kung mayroong mga mandirigma ng Philippine Army at mayroong mandirigma ng New People's Army na kinokontest ang aming abilidad to use violence, kaya yung abilidad namin to use violence, ibig sabihin nag-aarma sila at gusto nila kaming gapiin, ganun din ang aming gagawin. Gagapiin namin sila at yun ay gamit ang armas. So yun ang kaganapan doon sa Tubuso. At ipaliwanag ko sa inyo, tama naman yon na dapat ang mga sundalo ay gumagamit ng prinsipyo, yung tinatawag na laws of armed conflict o yung international humanitarian law, na kung saan kung mayroong hindi na kayang lumaban ay dapat aming proteksyonan. Hindi pwedeng ratratin namin yung mga tao na hindi na lumalaban. Kung mayroong mga non-combatants, kagaya nung nakita nyo kanina, nagbabakwit yung mga civilian, may mga bata, matanda, kababaihan, iyon sila ay protected sa armed
conflict. Hindi dapat dinadamay kahit na sabihin mo, posible sila ay kakampi o kaya sila ay sumusuporta o masa ng New People's Army. Hindi pwede namin iyon galawin. So dito sa kaganapan sa Tubuso, ito ay paulit-ulit na lamang. Walang kadala-dala itong New People's Army at ang kanilang mga kaalyado sa CPP at saka sa NDF. Kung gusto talaga nila na agawin ang kapangyarihan, dinadaan nila parati sa dahas. At nakikita natin sa buong kapuluan sa Pilipinas ay pababa na ang bilang ng armadong grupo. Kaya ang ginagawa nila, tuloy-tuloy ang paggamit ng mga issue, yung tinatawag na suliraning panlipunan o yung social issues para galitin ang mga tao. So, dalawang klase ang recruitment na nagaganap sa New People's Army o sa CPP, NPA, NDF as a whole. Unang-una, yung hukbo o yung kanilang mga warriors, pangpain, yun yung galing sa mga kanayunan. Minsan, galing doon sa tribo, galing doon sa mga manggagawa na makikita natin, mga magsasaka, na kung saan nilalapitan nila, sasabihin nila, inaapi kayo ng mga haring uri, inaapi kayo ng mga mayayaman, pati ng mga politiko, ng mga gahaman, inaapi kayo, kaya dapat lumaban kayo. Kaya wala kayong lupa dahil sa mga mapang-api. So, meron ding mga naniniwala, lalo na yung mga vulnerable sector na kung saan hindi nakapag-aral, kaya napakadali sila, napaka-gullible, napakadali nilang hikayatin. Lalo na kung merong mga promiso na mag-graduate nila sa doktor, ang kanilang anak, ang kanilang lupa daw ay hati-hatiin. Agawin nila doon sa mga haring uri at i-distribute sa mga mamamayan. Naku, tuwang-tuwa ang mga kababayan natin na mga kulang sa pinag-aralan. Ngunit kung mayroong hukbo, kailangan nila na mayroon silang mga i-designate ng mga unit leaders. Yun yung tinatawag na kadre. Saan ba manggaling ang kadre? Kung ang Armed Forces of the Philippines ay may Philippine Military Academy at meron din silang Officer Candidate School, sa kanila ay meron silang mga pili na mga universidad, eskwelahan, na doon sila mag-recruit or possibly to provide kadre doon sa armado na kanilang ni-recruit mula sa kanayunan. Nakita nyo na yung symbiotic relationship ng kadre at saka yung mga hukbo na galing sa kanayunan. Ang kadre, yung mga estudyante na matatalino, magaling magsalita. Sila ay passionate at vulnerable sila dahil halimbawa hiwalay yung mga magulang o kaya OFW yung tatay o yung lahat ng mga magulang niya ando sa ibang bansa at siya ay may mga problema. Yun ang mga example ng nilalapitan nila. Yung may mga hugot sa buhay. At gagamitin nila ang passion ng mga bata na yon with problems pa na sinosolve. Tinatranslate nila yung kanilang energy sa pamamagitan ng mga advocacies. Advocacies na kagaya ng human rights, yung protection sa mga mahihirap mga inaapi, pakipaglaban tungkol sa lupa ng tribo, pakipaglaban tungkol sa environment. Iyan yung mga example ng advocacies. At kung makapasok na sila doon sa mga legitimate organizations na yon, usually led by CPP members, magkakaroon na doon ng recruitment through the underground mass organization o yung tinatawag na UGMO. And from there, i-expose nila sa gawain ng hukbo. So, yun yung tinatawag nila na immersion. Dadalhin nila doon sa Mindoro, doon sa Samar, doon sa Negros, para daw ay mapatunayan nyo, totoo yung mga suliraring panlipunan. Pupunta tayo sa kanayunan. Minsan, yes, pagdating nila doon, mayroong tribo, pero kahalo. Witness ang mga tribo doon sa ginagawang mga drills and ceremonies ng New People's Army. Kaya minsan, nadadamay din yung tribo. Kasi mga kamag-anak din nila ay nasa NPA, dadalhin nila yung mga magulang, may pagkain doon, maghanda doon. Andun yung tribo. Nadadamay din ang tribo. Kaawa-awa ng mga tribo. So, yung sinasabing immersion, sometimes ay pupunta talaga doon sa mga tribal communities, lalo na kung napakalayo sa kabiasnan, yung tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas.
Marami yan doon sa area ko sa Sultan Kudarat, sa Upper Valley. Doon sa Talaingod area, even some parts of Bukidnon. Iyon ang pinupuntahan nila. Ang NPA ay andun din mismo sa community o katabi ng community. Yun yung tinayuan nila dati ng NISFI, yung tinatayuan nila ng Al-Kadib, yung clans na school. Yun ang mga examples yan. And ang iba nga sa kanila, di ba? Sumuko yung mga, ang iba, may sumuko sa akin sa 33rd. Teacher siya doon sa clans na itinayo doon sa Upper Valley sa Sultan Kudarat. So, yung mga bata na mula sa paaralan, dinadala doon to mingle with the community, and there are instances na hindi naman actually sa community, kundi doon sa mismong armed group. Ang tawag doon ay revolutionary integration. So kapag andun na sila sa loob, bulatik-bulatik, bulatik-bulatik, kung may magandang intelligence report na naibigay doon sa Scout Ranger, Special Forces, o doon sa mga tropa na nakadeploy sa Infantry Battalion, naku, mayroong tinatawag na Scout Platoon. Mga mahuhusay yung mga yun. Iyon yung gagapang sa inyo. And sa panahon ngayon na mayroong advanced technology sa warfare, na ika pa nga, the current battlefield is like a glass battlefield. It's transparent. Nakikita mo mismo. Technology nga eh. I don't have to describe it in detail. Pero pag sinasabi natin glass battlefield, nakikita mo, uy, andun si ganito, andun si, namomonitor lahat. Nakikita ang exact location. And ang ginagawa ng mga sundalo ay pupuntahan direkta kung saan yung grid location na yun. Okay? So, dahil doon, malaking posibilidad, ma-wipe out nga kayo. Lalo na kung nakipagbarilan naman kayo. Sasabihin nyo, non-combatants, horse de combat, napatunayan natin dito sa Toboso, 24 firearms. 19 yung cadavers na nakita sa encounter site. O sa series of encounter na yon. And then, merong 5 na nakasibat na huli doon sa PNP. I think it was in Escalante. Yung 5. Na umamin din naman yung isa na NPA nga sila. Wounded nga pa nga yung isa eh. So therefore, 19 plus 5 equals 24. Simpleng mathematics. Kanino yung 5 firearms? E di doon sa 5 na nakasibat, tag-isa silang firearm. So lahat na yon na namatay sa naturang enkwentro, yung 19, ay tig-isa-isang armas. At pa-isa-isa. Nakita natin, pa-isa-isa ha. Doon sa cellphone ng mga recovered. May picture doon. Yun si Maureen Santuyo. Bakit ka nakahawak ng baril? Kasama ka sa drills doon. Naghawak ka ng baril. O bakit nung nilapitan na, pinicturan, dinocument, meron kaming tinatawag na combat camera team sa mga units. Sila yung nagdo-document sa mga encounters. O nakita nyo, bakit may suot pa na M203 grenade launcher na bandolier? Itong si RJ Ledesma. At bakit mayroong M16 with M203 sa tabi niya? Katunayan, nung nag-paraffin test, nag-positive siya. So, hindi pwedeng dayain yun, di ba? Ngayon, pupunta tayo kay Elias Alano dahil hindi rin daw yun siya kumbatan. Nung na-recover siya ang kasuot, anong kasuotan niya? Di ba? Siya ay nakasuot sa kaparehas na outfit ng mga NPA, naka-black. At meron din siyang gamit pakikidigma. Hindi bago sa amin ang ganyan na sitwasyon. Glendale Malabanan, Palawan. Google nyo. Nahuli siya. Kunwari siya na siya ay human rights. Karapatan daw siya. Southern Tagalog. Pero nung nakita yung mga cellphone, ayun. Kasamang nagtambling-tambling si Glendale Malabanan. Same as true with Alexa Pacalda. Narito sa Quezon, sometime in 2019. Nagtambling-tambling kasama na naman yung mga NPA. So, nung nag-revolutionary integration, ay
kasama sila sa armadong grupo at nag-train na sila, nagsimula na silang magsanay kasi minsan sa ayaw mo't gusto, mapilitan ka na lang dahil sabihin nila, nako, kasama na monitor ng mga sundalo na ikaw ay pumasok dito. Aabangan ka na nila. Kaya dapat manatili ka na lang dito, magsanay ka na sa armas, may armas extra dyan. O ganun yung ibang diskarte ng mga NPA para maka-recruit sila ng kadre. Okay? So marami ng listahan yan. Yung mga estudyante, tumawid papunta sa armadong grupo. At sila ay na-recruit mula sa school sa pamamagitan ng CPP-led organizations. Minsan, legitimate student organizations. At dahil dito, ang NTF-ELCAC ay nagsusulong na may sa batas ang tinatawag na terror grooming. Yung systematic process of recruiting NPA fighters mula sa eskwelahan. Yun yung dinescribe ko kanina. Kaya kung gusto niyo pang matuto sa dynamics ng NPA recruitment at saka yung triumvirate ng CPP, NPA, NDF, piniliwanag naman yun Joe Masiso nung araw, magbasa kayo ng mga libro. Basahin niyo yung libro ni Colonel Victor Corpus, yung Silent War. Mayroong Saving Cielo ni Dr. Phil Fortuno, The Wars Within, still written by Phil Fortuno. At maraming pang iba na tungkol sa communist insurgency sa bansang Pilipinas. Knowledge is power. Kailangan lahat tayo mga Pilipino ay nakakaintindi na pinagluloko tayo na itong mga komunista. Sila ay binigyan ng pagkakataon na sumali sa democratic process, ngunit nakikita natin na sila ay tuloy-tuloy sa kanilang effort na lumaban at pataubin ang ating pamahalaan. Sa palagay ninyo, kaya ba natin na matapos ang internal armed conflict sa Pilipinas? Ano ang ating gagawin para ma-accomplish natin ito? Maraming salamat sa inyong suporta. Huwag niyong kalimutan, i-share ang ating video at iparating sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat.